Mga kasandata, kumusta po kayo? Bago po tayo magsimula sa kwento, promote ko lang yung side channel ko. Bale, pinangalanan ko po itong Mark Horror Stories. Doon po sa mga mahilig sa fiction stories, bagay na bagay po kayo dito. Iba't ibang kwento na gawa din ng iba't iba din nating manunulat. Kaya sana ay masuportahan nyo din. Gaya ng pagsuporta nyo dito sa channel na Sandatang Pinoy. Dahil nga demonetize pa ang channel na to ay mas magiging aktibo po ako sa pagkikwento doon po sa side channel na Mark Horror Stories. Mas mapapadalas po ang upload doon. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ilalagay ko po sa comment section ng link. Sana mabisita po ninyo at makapag-subscribe po kayo. Yun lang po mga kasandata. Start na po tayo. Magandang gabi Sir Mark at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ron J. Nakatira dito sa Santa Maria, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi dito nangyari sa tinitirahan ko ngayon. Bagkus ay nangyari ito sa lugar ng Antique. Taong 1993 nang mangyari ang karanasan naming magkakaibigan. Nang mga panahong ito, mga kasandata, ay lumaki ako sa poder ng tiyuhin kong si Tio Lucas na isang matandang binata. Kung hindi niyo po na itatanong, isa sa mga bantog na barangan ang tiyuhin ko sa baryo namin. Pinangingilagan ng karamihan dahil natatakot silang baka kapag nagalit ang tiyuhin ko ay gawan sila ng hindi maganda. Tahimik lamang kasi si Tio Lucas at hindi siya masyadong nakikipag-usap sa mga kababaryo namin. Isang araw, inaya ako ng mga kaibigan kong si Osep na pumunta kami sa isang liblib na baryo. May inuman daw kasing gaganapin sa bahay ni Paring Carlos. Teka lang tol, hindi ba tayo mayayari dyan sa pupuntahan nating lugar? Alam mo namang maraming mga halang ang kaluluwang naglipa na dito sa lugar natin eh. Wika ng kaibigan kong si Ray kay Osep. Nako, huwag kayong mag-alala. Walang masamang mangyayari sa atin sa pupuntahan nating baryo dahil kilalang kilala si Paring Carlos doon. Tugon niya sa amin at halatang malaki ang kumpiyansa sa sarili. Siguraduhin nyo lang na hindi tayo mayayari dyan. Bantog pa naman ang lugar na papasukin natin. Saad ko sa kanila dahil noon pa man ay hindi na talaga magandang mga naririnig kong haka-haka patungkol sa liblib na baryong tinutukoy ni Osep. Oo nga mga tol, magtiwala lang kayo sa akin. Walang mangyayaring hindi maganda sa pupuntahan natin. Nang araw ngang yon, ay nagpaalam ako sa tiyuhin kong sasama ako sa mga kaibigan kong pumunta sa karatig baryo. Tinanong niya ako kung ano ang gagawin namin sa baryong sinasabi ko. Kaarawan po kasi ni Carlos, Tiyong. Inaya kaming mag-inuman dahil may kaunting handaan sa bahay nila. Wika ko sa tiyuhin ko matapos ko siyang timplahan ng kape. Hindi na siya kumibo pa. Pinayagan niya akong sumama sa mga kaibigan ko. Minsan lang naman raw akong lumabas kasama ang mga yon. Subalit, mariin niya akong pinaalalahanang mag-iingat umano ako at huwag masyadong maglalasing. Isa pa ay huwag akong basta-bastang tumatanggap ng pagkain at inumin. Alam ko na po yun, Tiyong. Palagi niyo pong pinapaalala yan sa akin sa tuwing may lakad ako. Kaya memoryado ko na po ang linyahan mo. Nakangising saad ko sa tiyuhin ko. Bahagya naman siyang natawa at nagsabing mas mainam na yung nag-iingat. Alam naman umano naming marami na siyang nakakaaway at kilala akong pamangkin niya. Baka mamaya ay mapaano ako, kaya palagi niya akong pinapaalalahanan para maiwas ako sa kapahamakan. Matapos ko ngang makapagpaalam ay
kaagad na kaming umalis ng mga kaibigan ko. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras ay narating na namin ang liblib na baryo. Habang naglalakad kami sa gilid ng daanan, may nadaanan kaming tatlong kalalakihang nagiinuman sa gilid ng daanan. At sa palagay ko nga, mga languna sa alak ang mga yon. Sa pagpapatuloy naming paglalakad ay narinig kong sumitsit ang isa sa mga yon at tinawag kaming pinapalapit. Sinabihan ko naman ang mga kaibigan kong wag nang lumapit at magpatuloy na lamang kami sa paglalakad. Subalit, bago pa man kami nakalayo ay narinig na naming nagsalita ang isa sa mga lasing at nagwika ng, "Abay, ang babastos nyo ah. Kanina pa namin kayo tinatawag pero nilagpasan nyo lang kami. Anong gusto nyo? Gulo?" Wika pa ng lalaking lasing at hinawi ang kamay ko. "Pasensya na ho pero kasi hindi naman po namin kayo kilala. Kaya ang akala namin ay hindi kami ang tinatawag nyo." Pagdadahilan kong wika sa lalaki para hindi ito magalit. Subalit tila ba nagpantig ang tenga ng lalaki dahil kinwelyuhan niya ako at sinabing ang yabang ko raw magsalita. Ano bang binatbat ko? Isa lang naman akong hamak na binatang walang kamuwang-muwang. Lumapit naman ang isa at may bitbit yung basong may lamang alak. "Mas mabuti pa'y inumin mo na itong alak para makaalis na kayo dito." Nakakalokong ngising sabi sa akin ng lalaki. Napatingin naman ako sa mga kasamahan kong nagpipigil lamang sa galit ng mga oras na yon. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Inumin mo na to para makaalis na kayo." Muling utos ng lalaki. Para hindi na magkagulo pa ay kinuha ko na nga ang inabot nitong baso. Binitawan naman ako ng lalaking kumwelyo sa akin at nakangising nagwiwikang, "Yan, ganyan dapat. Kung kanina mo pa sana kami pinansin, hindi sana hindi tayo aabot sa ganito. Parang hindi nyo naman alam na nakakainsulto kapag tinanggihan o hindi nyo pinapansin ang taong mag-aalok lamang ng alak sa inyo." Para wala nang magiging problema, ay binilisan ko nang ang lagukin ng alak at pagkatapos ay ibinalik na ang baso. Tapos ay nagpaalam na kami. Nakangisi naman ang dalawang lasing at nagsabing mag-iingat daw kami sa pupuntahan. Siraulo talaga ang mga lasinggerong yun. Kung hindi lang ako pinigilan ni Ray, nasapak ko na ang mga lasinggerong yun. Sambit ni Osep at naikuyom ang kamao. Sinabihan ko naman silang wag na lang patulan ang mga yon dahil sa hindi pa man kami lasing ay makakabugbog na kami ng mga tambay sa daan. "Tara na, bilisan na nating maglakad para makarating na tayo sa bahay ni Paring Carlos. Nanginginig ang katawan ko sa galit eh." Aniya pa sa amin ni Osep at nagpatiuna na nga siyang maglakad. Sa paglipas ng mga oras, habang nagiinuman na kami ng mga kaibigan ko sa hindi malamang dahilan, ay pinagpawisan ako ng malapot at parang hinihingal ako at nahihilo. "Tol, ayos ka lang ba?" tanong sa akin ni Ray. Tumango naman ako at nagwikang ayos lang ako. Medyo nalasing na yata ako kasi nahihilo na ako't sumasakit na ang sentido ko. Muli niya naman akong tinanong kung sigurado ba umano ako. "Oo tol, ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala." Tugon ko sa kanya. Habang tumatagal ang pag-iinuman namin, ay iba na talaga ng nararamdaman ko. Pasikip na kasi ng pasikip ang dibdib ko at mas lalong nahihirapan na ako sa paghinga. Kaya naman, sinabi ko na sa mga kaibigan kong magpaalam na kaming umuwi dahil baka sa kalsada pa ako abutan ng pagbagsak ng katawan. Matapos ngang makapagpaalam ay umuwi na kami. Habang naglalakad ako ay pagewang-gewang na ako dahil sa hilong nararamdaman.
Hinatid nga ako ng mga kaibigan ko sa bahay ng tiyuhin ko. Nagulat naman si Tio Lucas nang makita ako at agaran niya na akong inakay papasok sa loob ng bahay. Mukhang naparami yata ang inom nitong kaibigan ninyo, ano? Rinig kong tanong ng tiyuhin ko sa mga kaibigan ko. Sinabi naman ni Osip na baka hindi lang maganda ang timpla ng katawan ko ngayon. Dahil dati-rati naman, kapag nagiinuman kami ay mas nauna pa nga silang nalalasing kaysa sa akin. Kaya't nagtaka umano sila kung bakit hindi pa man kami nakaubos ng isang galong tuba ay lasing na umano ako. Sige, ako na ang bahala dito sa kaibigan nyo. Maraming salamat sa paghatid. Makakauwi na kayo. Wika pa ng tiyuhin ko sa mga kaibigan ko. Narinig ko namang nagpaalam na sila kay Tio Lucas. Nang makaalis na sila ay napalatak si Tio Lucas at nagwikang hindi raw maganda ang nangyari sa akin. Mukhang sinalbahi umano ako sa baryong pinuntahan namin ng mga kaibigan ko. Kahit na hilong-hilo na ako ng mga sandaling yun, Sir Mark, ay klarong-klaro ko pa rin naririnig ang boses ng tiyuhin ko. Kaya naman, alam kong may inuusal siyang mga katagang buhay at inihip yun sa katawan ko. Pagkatapos niyang gawin yun ay saka pa lamang ako nagsusuka ng nagsusuka. Takte, hindi pang karaniwang lason lang ang ginawa sa'yo, Jay. Sira ulo talaga ang gumawa sa'yo nito. Iimbagang nawika ng tiyuhin ko at may iniabot siyang maligamgam na tubig na inusalan. Sinabihan niya akong inumin ko yun para maibsa ng mabilis ang pagkalat ng lason sa katawan ko. Nang tumigil na ako sa pagsusuka, ay ininom ko na ang binigay niyang tubig na maligamgam at pagkatapos ay may pinainom na naman siyang isang kutsarang langis. Matapos kong malunok ang langis na pinainom ng tiyuhin ko, mga kasandata ay doon pa lamang ako nakaramdam ng ginhawa. Pakiwari ko nang dahil sa langis ay naalis ang bigat na nararamdaman ko. Dito ka na muna, Jay, at may lalakarin lang ako. Huwag kang lalabas ng bahay, ah. Matulog ka na. Mamaya pagbalik ko ay tapusin ko na ang naudlot kong paggagamot sa'yo. Wika ng tiyuhin ko at nagmadali na nga siyang lumabas. Makaraan lamang ang ilang minuto. Simula nang umalis ang tiyuhin ko ay nakaramdam na ako ng pamimigat ng talukap. Hanggang sa hindi ko na namalayan pang tuluyan na akong nakatulog. Hindi ko na namalayang nakatulog pala ako ng napakahabang oras. Nagising na lamang ako nang naramdaman ko ng sikat ng araw na tumagos sa bintana ng silid ko. Pagkalabas ko ng kwarto ay nadatnan ko sa kusina si Tio Lucas na nagkakape na. Gising ka na pala. Halika na, magkape ka na. Aya niya sa akin. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya pa nang makapagtimpla na ako ng kape. Ayos na po ko, Tiyong. Maraming salamat po sa ginawa ninyo. Pagpapasalamat kong tugon. Tiyong, ano pala ang nangyari? Nakatulog na po kasi ako kagabi kaya hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari noong lumabas kayo ng bahay. Sandaling tumikhim ang tiyuhin ko. Nagsalita. Ayon sa kanya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pat kaagad na siyang pumunta sa likuran ng bahay. May kubo kasi roon kung saan siya nagre-ritual sa tuwing may binabarang siya. Pagkapasok niya sa kubo, ay inilabas na ang mga nakatagong kagamitan sa pambabarang. Tapos ay nagsindi na siya ng 3 itim na kandila at nagbudbud ng abo palibot sa kinaluluhuran niya habang nag-usal lang mga buhay na salita patungkol sa pambabarang. Inaalam niya rin ang presensya ng taong sumalbahe sa akin. Aniya pa, habang nag-uusal siya ay naaaninagan niya sa balintatawang muka ng lalaking lumason sa akin. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pang mag-usal ng tigalpo at pamarusa sa manlalason. Habang patuloy niyang ginagawa ang pambabarang sa lalaking may kagagawan ng panlalason sa akin, nararamdaman niyo umano ang aura nitong nasasaktan at nagsusumigaw ng pagmamakaawa.
Kaya naman, mas ginanahan pa siya at mas lalo niya pang pinaparusahan ng mga manlalason. Hayop ka. Ang pinakamamahal kong pamangkin pa talaga ang pinag-interesan mong lasunin. Galit niyang sambit habang patuloy sa ginagawang pamamarusa. Ngayon oras na para puntahan kita sa bahay mong lintik ka. Wika niya at hinayaan lamang na kusang matunaw ang kandilang nakasindi. Kaagad na nga siyang umalis at pinuntun na ang liblib na baryo kung saan naninirahan ng manlalason. Noong narating niya na ang tirahan ng manlalason, bahagya niyang inilibot ang paningin sa paligid sapagkat nag-iisang bahay lamang yun sa paanan ng kagubatan at malayo sa mga kapitbahay at para bang mag-isa lamang yung naninirahan doon. Teka, nasaan kang hayop ka ha? Magpakita ka sa akin para matapos ko na ang buhay mo. Sambit niya sa isipan at hinagilap ang manlalason. Maya-maya pa ay rinig na rinig niya ang paghingi ng saklolo ng manlalason. Kaya naman napangiti siya at kaagad nang naglakad palapit sa bahay nito. Pagkalapit niya ay napansin niyang bukas ang pintuan ng bahay. Kung kaya't marahan siyang sumilip at doon nga ay kitang-kita niya sa loob ng bahay na nakasubsob ang muka ng manlalason sa sahig at nagmamakaawang itigil na ang ginagawang pambabarang. Dahil nasasaktan na raw siya at hindi niya na kinakaya pa. Ilang saglit pa, marahil ay naramdaman nito ang presensya ng tiyuhin ko. Kaya kaagad umano itong nag-angat ng muka. Nung nag-angat nga ito ng muka ay bahagya pang nagulat si Tio Lucas. Sa kadahilan ng hindi niya lubos akalaing sa tindi ng galit niya ay magagawa niyang palatain ang braso't liig ng lalaki. Hanggang sa nagkaroon na yun ng butas-butas na maliliit. Pakiusap, itigil mo na ang ginagawa mo sa akin. Hindi ko naman intensyong lasunin siya. Nayabangan lang talaga ako kanina, kaya nagawa ko yun. Garalgal at pagmamakaawang pakiusap ng lalaki. Walang intensyon? Pero halos mapatay mo na ng pamangkin kong hayop ka. Pwes nagkakamali ka ng taong binabangga mo. Dahil ako ang taong hindi marunong magpatawad. Oras na ang pamangkin ko na ang nalalagay sa alanganin. Pabulyaw niyang sabi sa manlalason. Pakiusap. Itigil mo na. Itigil mo na ang ginagawa mo. Hindi ko na kaya pa. Muling pagmamakaawa at naghuhumiyaw na sabi ng manlalason sa kanya. Subalit, hindi niya na pinagbigyan pa ng ikalawang pagkakataon ng manlalason at agaran niya yung ginilitan ng buhay sa pamamagitan ng pagbitaw ng mataas na orasyon. Alam niya kasing nagsisinungaling ito dahil talagang intensyon nitong lasunin ako o isa sa mga kaibigan ko. Nagkataon lang na ako ang sumagot-sagot rito kaya sa akin ipinainom ang alak na may nilagay na lason sa pamamagitan ng pandadaw-daw. Nang makumpirma niyang wala ng buhay ang manlalason, ay kaagad na siyang umuwi at tinapos na ang naudlot na panggagamot sa akin. Marami siyang mga kinuhang sangkap na halamang dahon sa bahay ng manlalason at yun ang ginamit niya sa panggagamot. Yung langis kasing pinainom niya sa akin ay pansamantala lamang. Pinapabagal lamang noon ang pagkalat ng lason sa katawan ko. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos niya akong gamutin, ay napansin niyang unti-unti nang bumabalik sa dati ang kulay ng balat ko. Hindi na nagkulay lila ang mga daliri ko at labi. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag nang tuluyan ng naging maayos ang pintig ng pulso ko at bumalik na sa normal ang kulay ng balat ko. Napuyat nga ako sa kakabantay sa iyo kagabi dahil sa ilang oras din ang ginagawa kong gamutan bago naalis lahat ng lason sa katawan mo. Kaya dapat bumawi ka ngayon. Ikaw ang magluluto at maglilinis dito sa bahay. Maliwanag ba? Nakangising wika pa ng tiyuhin ko. Nako tiyong, wala pong problema. Ako ang bahala sa lahat. Babawi po ako. Ngiting tugon ko
bago humigop ng kape. Noong sumapit na ang tanghalian ay pumunta sa bahay namin ng mga kaibigan ko at kinumusta ako. Saglit na nagkatinginan kami ng tiyuhin ko bago sumagot. Ayos lang ako mga tol. Nalasing lang talaga ako kagabi kaya hindi ko na nakayanan pang maglakad. Nakakahiya tuloy sa inyo. Kakamot-kamot sa ulong tugon ko. Sus, ayos lang yun. Kami nga noon palagi mo kaming inaalalayang maglakad kapag nalalasing na at halos gumapang na sa daanan pa uwi. Dito na kayo kumain. Tamang-tama nakapagluto na ng pagkain si Jay. Aya pa ng tiyuhin ko sa mga kaibigan ko. Ay, teka sandali. Alam niyo na ba ang balita tungkol doon sa lalaking nag-abot ng alak sa'yo? Tanong ni Osip nang nasa hapagkainan na kami. Oh, anong meron doon sa lalaking mayabang na nag-abot ng alak kay Jay? Kunot noong tanong pa ni Ray. Walang preno ang bibig na sinabi ni Osip na nabalitaan raw niyang patay na ang lalaking yon. May nakakita raw dito na nakabulagta sa kubo nitong nasa paanan ng gubat at wala ng buhay. Parang inatake yata sa puso kaya lang ang nakakakilabot ay madami daw butas-butas sa leeg at braso ang bangkay noon. Yun bang parang kasing laki ng pakong didos ang mga butas na nakikita nila? Tapos may mga lumalabas na uod daw. Pagpapaliwanag niya pa, kinikilabutan sa sariling kwento. Huwag niyo nang pag-usapan ng tungkol dyan. Nandito tayo sa hapagkainan. Kumain na lang tayo. Saad ng tiyuhin ko. Nang matapos na nga kaming kumain ay sa bahay na lamang kami tumambay at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kasandata. Maraming salamat at naway isa sa mapiling maibahagi ang aking karanasan dito sa inyong channel. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng episode natin ngayong gabi. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa side channel natin na Mark Horror Stories, ilalagay ko po dyan sa screen ang link natin. Pindutin nyo lang at mag-subscribe na po kayo. Iba't ibang fiction stories ang ilalapag po natin dito. Yun lang po. Ako po si Mark. Hanggang sa mga susunod pa nating mga kwento. Salamat.